I mean, nagtanong actually sa akin sa messenger, sabi niya, naliwanagan daw siya sa paliwanag ko, hanapin ko mamaya, na nakita daw niya na ang Sabat ano lang pala, yan pala hindi sa tao. Kasi nga, yung ginagawa ng mga Sabadista, pag binabasa nila yung Mark 2:22, ay para palabasin na inutos para sa lahat ng tao. Iiwan muna yung Marcos na talata. Iiwan mo, sasara muna yung Bible. Teka, sara muna natin ang Marcos 2:22. Punta muna tayo sa dictionary. Genesis. Dictionary muna. Punta mo sa dictionary, ano po ang anthropos? Sabi sa Greek din na anthropos, humankind. Lahat ng tao. Yan, binabasa na dictionary, nakasara yung Bible na Mark 2:27. Ngayon, yung definition ng dictionary na humankind sa lahat ng taong ibig sabihin, dadalhin nila ngayon doon sa Marcos. Okay. Basahin natin ulit ang Marcos 2:27. Ang Sabat ay ginawa sa lahat ng anthropos. Na sa dictionary, lahat ng tao. Saan sila kumuha ang definition? Hindi sa context ng Bible. Ganun ba ang word study? Ganun ba pinag-aralan niyo, Pastor? Doon ikaw nag-aaral ng theology sa Adventist. Ang pag-aaral ng word study ba ganun? Yung word Hindi. ang magdi-define ng meaning ng Bible? Hindi po. Yung context Paano ang ba? magdi-define. Ang magdi-define doon, ang unequivocal na paraan ng pagpipiga ay yung kukunin mo sa konteksto, yung meaning. Ang tawag doon, exegesis, mga kapatid. Yun ang tama. Hindi po yung kukuha ka ng ipapakahulugan mo doon sa Biblia. Ang tawag naman po doon ay eisegesis. Putting other resource to the meaning of the context is eisegesis. Hindi po yon exegesis. Ngayon, yan ang napapansin ko sa kanila, tama, eisegesis. Yes, sa paraan nila, gaya rin natin noon, gusto nating makaiwas doon po sa konteksto. Kaya tayo lumalabas muna. Yung iba naman... lumalabas muna, tama. Yung iba naman, tatalon muna sa Genesis, gano'n. Yun naman tatalon muna doon. Which is, napaka-unfair. Maling method, no? Maling method. Napaka-unfair doon sa kausap nila na sa konteksto nakatuon. Napaka-frustrating sa part nung totoong nag-aaral yung ginagawa nilang gano'n. Exactly. Ang nagdi-define dictionary, hindi yung context. Kaya yung nakausap ko nakadebate kong Sabadista, nung tinanong ko siya, yung mga kausap ba niya, mga Hudyo, meron bang hinti dyan? Ay, wala naman ako dyan, hindi ko alam. Yun tuloy yung naging sagot. Kasi ang pinapoint ko dyan, ba't mo i-define sa dictionary words outside the context? Pagka dinala mo yung words ng pag dictionary lang, of course, lahat ng tao. Pero pag yung word na sa dictionary, i-connect mo, ibalik mo sa talata, ang tawag exegesis, ang Sabat ginawa sa tao. Alamin mo ngayon sinong tao yung magkakausap doon, sino yung mga karakter na involved doon sa plot na yun o sa pag-uusap na yun, sa situation. Yun ang nawala sa mga Seventh-day Adventists. Opo. Kasi pinocus nila yung definition, hindi yung meaning ng context. At saka, opo, tama po kayo, Pastor. At saka, isa pa sa rule pala, and a vocabulary alone cannot stand by itself. It can't stand consistently pagka ginamit ito ron sa context. So, halimbawa, humankind. Saan sa context mo ibabagay yon? So, meron pa rin grammatically unsettled na dapat ma-settle ng context. Example, pag sinabi mong humankind, dapat lagyan mo yun ng all humankind. Pag sinabi mong people, all people. Kaya hindi pa rin naniniguro pag humankind, lahat ng tao Lalagyan mo pa rin ng all para ito ay sigurado, all humankind. All humankind. Kaya may problema pa rin. Hindi nila po pwedeng, ang point ko rito, hindi nila pwedeng gamitin yung vocabulary na hinugot nila sa dictionary para patunayan na tama sila alone with that naturang vocabulary o word galing dun sa dictionary na yon. So, magiging, ise-settle nila yon grammatically.
So, pagka ipinasok nila doon sa konteksto, may changes na mangyayari. Yun. So, ang problema ron, magkakaroon ng changes, ay hindi sila makakatakas doon sa konteksto. Sa larangan ng interpretation, palagi kang babalik sa context. Kahit dumako ka na sa iba't ibang mga resource mo, para ma-declare mo yung totoong interpretation, babalik at babalik ka sa context. Yun yung tinatawag na inductive, deductive. Yun yung prinsipyo. Inductive lalabas, deductive. From maraming premise mo na yan. Bago conclusion. Ang deductive, meron ka na kagad conclusion. Tsaka mo iisa-isahin. Medyo delikado yung deductive. Kaya kadalasan deductive sa style natin. Ngayon, ito, Pastor, ang nangyayari kasi sa ginagawa ng mga Adventista, ang nangyayari ngayon, ginagawa nila, dinidefine nila yung anthropos outside the context. Kasi sineparate nila yung word na anthropos at hinanap sa dictionary, secular pa nga. Secular ng dictionary, human kind. Tapos ngayon, pag nakita na lahat pala ng tao, tapos doon sa Mark 2:27, binigay ang salita, ang Sabat, tapos lahat ng tao, dictionary. Sa Bible, binigay ang Sabat. Sa lahat ng tao, dictionary ang nag-comment. So you don't care about the context kung sino yung tao na nag-uusap doon sa Mark 2:27. Kaya pag nilagay na nila yung definition sa secular dictionary, ipipilit nila na ipasok saksak sa isip ni Jesus, sa salita ni Jesus, yung sinasabi ng dictionary ngayon. Kaya pag dinefine nila from dictionary, ang conclusion nila, therefore, ang Sabat binigay sa lahat ng tao, hindi sa isa lang. Asan ang context? Nawala. Walang context. Naglaban si Marcos sa kasi may Miriam. Kaya ang sagot ng debater ng Sabadista, wala ako dyan. Bakit na sinabi yan? Wala kasing masagot, na corner na. Ganyan ba ang pag-aaral ng Bible na ipagkakatiwala nyo, mga kaibigan, ang inyong buhay at kaligtasan sa ganyang puri na mga ngaral? Hindi ako magtitiwala sa ganon. Hindi ako magtitiwala. Pag ganon. Kasi, tsamba-tsamba na lang para lang mapagtanggol ang Sabat. Pero ang totoo niyan, sa standard talaga, kami, kasi nasasabi namin ni Pastor to, kami exposed sa mga theologians sa exegesis Yung mga viewers namin na hindi naman exposed sa exegesis, wala kayong background, makinig na lang kayo sa amin. Kasi mangyayari, wala nga kayo alam sa exegesis, magagalit pa kayo sa amin, parang marunong pa kayo. Yun ang totoo. Kaya po, ang anthropos doon sa Mark 2:27, sa context ni Cristo, he's talking about the humankind, o yung tao na involved sa context na yun. Israel. Una, doon sa Mark 2:27, sino mga Hudyo doon? Si Jesus. Number 2, yung mga alagad. Number 3, yung mga Pariseo. Number 4, yung mga in-example ni Jesus na mga sacerdote. Pag-araw ng Sabat, ay naghahandog ng pa rin. Hindi nakakalabag. Si David, mga Hudyo yun bakit hindi nila kaya magawa yan? Sa huli nating tanong, bakit kaya hindi magawa? Honestly, na mga Seventh-day Adventists na i-consider ang context. Although, kaya naman nilang gawin yan, di ba, Pastor? Nag-aaral din naman yung marami. Nag-aral. Pero bakit sinasadya nilang hindi gawin? Kanilang pinoproteksyonan yung old standing position ng kanilang doktrina. Yun na nga. Which kahit anong gawin nilang pag-aaral, kung makokontra nila yung old standing position ng doktrina nila, lilitaw na hindi sila susuporta doon sa kanilang denominasyon. At ang hindi sumusuporta sa denominasyon ay mananagot. Sino man ang hindi sumuporta sa posisyon ng denominasyon ay mananagot. At ang masakit niyan, Pastor Ron, karamihan ng kumumpuni at nag-invento ng posisyon na old standing position ay hindi naman nag-aral ng theology. Kaya kahabag-habag yung mga nag-aral ng theology sa kanila na pagkamahal-mahal pa ngayon, silang nag-a-adjust para sa mga hindi nag-aral. Sa mga farmer na nag-invento noon, sapagkat yun ang kanilang ginawa sa meeting nila sa Michigan, sa meeting nila sa iba't ibang mga conference. Sila ngayon, itong mga moderno ngayon na meron pang mga daladalang laptop, may computer pa sila ngayon.
Silang nag-a-adjust ngayon. Sila na nakakaalam ng kaparaanan, Oo. sistema. Oo. May Walang hermeneutics, may Oo. hermeneutics book pa sila. Meron pa Oo. silang systematic theology. Oo. Eh sila ngayon ang nag-a-adjust ngayon doon sa doktrina nila. Oo Ngayon nga, ang no? yun Para ang kumonforme, nakakatawa. para kumonforme sa nauna ng posisyon. Nauna ng posisyon, correct. Oo. Para din silang mga abogado, no? Na magaling magtanggol ng mga tao may sala. Kitang-kita Tama. na at obvious na may sala. Pero na pagtatanggol. Parang ganun Yes. yung style nito Oo. mga pastor, Ganun na mga lang, theologians ng Seventh-day Adventist.